Okay, magandang araw sa lahat. Natatawa ako dito sa isang ito. What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, Naloko na. Ay, nako. Ano yung tanong? Yung pinapakomento siya doon kay sa ano ni Bato na kung sakaling maaresto siya ng ICC. Ano masasabi niya kay Bato? Tangina yung idol niyo isinusulong niyo maging presidente ng Pilipinas. Iba 500 milya ang layo ang layo ng sagot niya doon sa tanong. Putang ina. Naubo ako doon Sira ulo yata. Agay. Akalain mo yun? Akalain mo yung ganong itatanong sa'yo tapos ang isasagot mo, iba? Naloko na. Di ba? Hindi mo ang tanong, ano ang masasabi mo kung sakaling arestuhin si Senator Bato de la Rosa ng Interpol, ng International Police na siyang mag-handle ng warrant of arrest sa kanya galing sa ICC. Ang sagot ni Dailustay, kung ang tao ay mamatay, ako, iwan ko dyan sa napakahunghang. Hunghang talaga. Hindi lang hunghang. Hunghong pa. Grabe siya. Iba yung tanong, iba yung sagot. Nakakaloko. Si Inday Lustay. Wala nang magawang wala lang ibang masabi. Yun ba ang presidente ninyo? Putang ina. Ano na? Kung tanungin ng taga-ibang bansa yan na ambush interview doon sa isang summit hearing, isang leader summit ng mga leader sa buong mundo. Yun ang interviewin niya. Naku, naloko na. Kapag yun ang tanong niya, yun ang itinanong, nako, nakakatawa, nakakaya. So, lahat ng mga Duterte, yung pamilya ni tatay ninyong Karton na nakakulong, nakaigit doon sa Hague ngayon dahil sa kagaguhan niya, kalapastanganan niya sa pangalan ng Diyos. Yung mga Katoliko ngayon na minura ang Diyos natin ni Digonggong. Nala, sambahin nyo pa si Digonggong. Putang ina. Tapos yung alam mo yun, doon sa hearing ni Trillanes na lumabas doon sa AMLAC, yung pinabuksan yung nagsumiti ang AMLAC ng mga dokumento ng mga transaksyon ni Sara at saka ng mag-asawa, si Man Scarpio.
tsaka si Sara, nakita doon kung saan galing ang mga pera. So, saan galing ang mga pera na na pumapasok sa kanilang in and out sa kanilang account sa bangko. So, doon pa lang, alam na natin na sila 6.77 billion, bilyonarya at bilyonaryo pala yung mga yan. Tapos tayo nag-aaway-away. Yung iba, yung mga supot, yung mga walang utak, nasa talampakan ng utak, wala na sa ulo, ay iniidolo pa rin. Sinusulong pa rin yung napakabuba na Vice President. Nako. Bawat pamilya mula kay Sara hanggang kay Kitty, pati yung kinakasama ni Duterte na si Abansenia, pumapasok ang pira sa kanila galing sa drug money, galing sa druga. So I hate drugs. Yan ang ano ninyo, tatay ninyo na sinasabi ninyo ang pangulo na nagdisiplina sa mga Pilipino. Wala yun. Anong disiplina? Putang ina, yung Diyos nga minura niya eh. Mga obispo, mga pari, mga madre, sinalaula niya. Tapos yun ang may disiplina. Yung pagmumurahin mo, pagbababantaan mo yung mga presidente at kanyang pamilya. Yun ang disiplinado pala yun. Mga ano pala ang utak ninyo? Baliktad ang utak ninyo eh. Baliktad dito sa ulo. Napunta dun sa talampakan. Nako, ay baliktad nga. 'Di ba? Mula sa kanila. Lahat ng pera na pumapasok sa kanilang labas-pasok ang pera. Kaya saksakan sila ng maluho sila. Ang lahat ng kaluhuan na kuha na nila. At ngayon nagpapaniwala pa kayo sa pag-uuto nila. Sus. Ito pa. Meron ako ipapakita. Ito. Kilala nyo ba ito? Yan, si BBM, si First Lady. Ayan, oh. Ayan yung naka-blue na ito. Naka-blue na damit. Sa unahan yan si Mabanta. Roberto Mabanta. Franco Mabanta. Ayan yung yan mga DDS vlogger yan eh. Yan yung noong 2022 yan. 2022 yan nung naglaban itong mga DDS vlogger na ito. Lahat sila nakangiti. Pero nung nanalo si Bongbong Marcos, nagsipag kontra ito. Kinalaban si Marcos kasi hindi ito sila nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Lahat sila. Lahat ito. Si Badoy, si Eric, yung nakulong, yung MPA. Andito lahat oh. Sus, Ginoo. Si Muka Uson, si Sasot. Nako, Thinking Pinoy, marami sila. Nung hindi mabigyan ng pwesto sa gobyerno, nagsipag-aklas. Lahat ng paninira na kuha ni Bongbong Marcos dahil sa kanila. Di ba? So, mag-isip kayo sa mga ninyo. Kasi ang mga Marcos, talagang mayaman yan. Abogado yan eh. Bago naging presidente, abogado yan. Ang pamilya nila, yan eh. Respetado sa sa kanilang lugar doon sa Ilocos. Sa Batak. Ilocos Norte. Yung bumagsak na tulay, na kahoy, Ilocos Sur yun. Yun yung ni Digong. Project ni Digong yun. Si Chabit nandun eh. Di ba? Si Chabit, Ilocos Sur yan. Nilalapanggan ng anak ni apo ni Sabit yung anak ni Duterte.
Siyota nila eh. Nilalapangga niya. Siya ang kakampi yan. Siyempre kay Duterte din. Magna kung ano rin yan eh. Tumayamik si Sabit, di ba? Kasi nakasuhan. Oh. Tapos ito ngayon, ang dami ng mga trolls na si Franco Mabanta. Na mag-extort sana kaya Martin Romualdez. Oh, natimbog na NBI dahil sa kagaguhan niya. Sino ngayon ang sino ngayon ang lapastangan? Sino ang may troll farms? Ngayon, isa-isa na silang i-defensor. Yung bahay niyang Iyotan house niya diyan sa Pasig. At meron pang yung katalinuhan ng mga Duterte, kabubuhan lang. Ang kabubuhan lang ni Pangulong Bongbong Marcos. Napakatalino nung yung ating pangulo ngayon. Kaliwat kanan. Kulong dito, kulong doon, 'di ba? Takas dito, takas doon. Ilan na ba ang napakulong niyan? Dami na. Yung mga untouchable, hindi makapurma kay Bongbong Marcos. Ngayon, nag-iiyakan ngayon mga sabwat ni Galamay ni Duterte kasi wala na silang mahuhut-hut. Yung flood control project, yung sa Marcolita, meron pa lang 500 million allocable yan. Alokasyon yan. Doon sa files ni dating Secretary Cabral. Tamo? Tapos pati si Cayetano meron pa pala yan. Diyan, naungkat doon sa hearing ni Senator Panfilo Lacson kahapon. So paano malilinis itong kung kakampiyan ninyo itong mga Duterte mga butalo, yung mga magnanakaw, tunay na magnanakaw ito sila. Walang yung kumakampi kay Duterte na mga politiko, magnanakaw din yan. Lahat yan. So, sa sunod ng 2028, Duterte pa kayo. Kasalanan nyo. Damay kami. Mga putang ina nyo.